Natuwa ang ilang motorista matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpaliban muna ang rehabilitasyon ng EDSA. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Ilang mga motorista ang natuwa sa balita na pansamantala munang ipagpapaliban ang rehabilitasyon ng EDSA. Mayroon rin silang mga mungkahi paano mapapabuti ang lagay ng trapiko sa EDSA. Hindi naman yung simento ang problema, nadadaanan siya. Yung volume ng sasakyan, hindi niya kaya accommodate kasi nga masikip siya. Dapat palakihin mo. Papo naman po na, na i-rehab, pero yun nga, kung may mas mabilis pong paraan, mas mainam po. Ito ay matapos pansamantala mo ng ipinahihinto ng isang buwan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napipintong EDSA rebuild. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nais ni Pangulong Marcos na mapabilis palalo ang pag-rehabilitate ng EDSA. Sa halip na 2 taon, nais nito na abutin lang ng 6 na buwan ang magiging rehabilitasyon. Dagdag pa ng kalihim, gusto ng Pangulo na makahanap ng mas magandang paraan na maayos ang EDSA na hindi magkakaroon ng matinding abala sa mga commuter at mga motorista. The President made a very bold decision to say, let's walk this back, let's find a better way para hindi mahirapan ng mga kababayan natin ng 2 taon. Kinansela na rin ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng ad-even scheme kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Marcos na suspendihin ang EDSA rebuild para makahanap ng magandang paraan para mapagaan ang pasanin ng mga commuter at mga motorista. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, ang nasabing suspensyon ay pagkakataon para sa kanila na muling tignan ang kanilang mga plano para pagaanin ang inaasahang bigat ng trapiko dahil sa 2 taong rehabilitasyon. Dahil rin dito ay mananatili pa rin ang umiiral na number coding scheme. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.